Sa bawat silid-aralan, inaasahan nating maririnig ang malinaw na pagbasa, mga salitang may saysay, mga pangarap na binibikas ng buong tapang. Ngunit paano kung ang isang bata ay umabot na sa grade 6 at ang alpabeto ay tila banyaga pa rin sa kanya? Ito ang kwento ni Kian, isang batang may pangarap, ngunit napag-iwanan ng pagbabasa. Okay, so si Kian Magno, sa simula pa lamang ng pasukan, ang pagkakakilala ko sa kanya, isa siyang masiyahing bata. Masigla naman, yun nga lang, isa siya sa na-identify sa PhilErie assessment na kasama sa struggling readers. Siya ay madalas na lumiban sa klase at napag-alaman ko na ito ay dahil sa siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang para magkaroon ng extra income. Nagtitinda siya ng mga isda, walis, at saka minsan mga merienda kagaya ng turon. Sa panahon ng pandemya, libo-libong bata ang naapektuhan na mahabang pagkakahiwalay sa paaralan. Marami ang nag-aral na mag-isa, walang sapat na gabay, walang malinaw na pundasyon sa pagbasa. Hindi kakulangan sa pagmamahal ang dahilan, kundi kakulangan sa kaalaman at oportunidad. Isa si Kian sa mga batang ito. Tahimik na naiwan, unti-unting nawala ang tiwala sa sarili. Ay si Kian po, nung magpunta po sa bahay, ay talaga po yan mahina ang pangangatawan. Talagang sabik siya sa mga pagkain na hindi niya natitikman. Yan po ay pinadanas namin doon sa bata. At sa lahat ng mga talagang siyensya siya. Simula daw hindi niya natikman yung mga naranasan niya sa amin. Ay may isang buwan pa sa akin, kaya yung anak kong babae ang nagtuturo sa kanya, si Cham. Tinuturo siya kung magbasa, paano humawak ng cellphone. Ngunit sa bawat batang nahihirapan, may mga paaralang handang umunawa. Hindi hinuhusgahan si Kian, hindi siya isinasantabi. Napansin ko po ang ugat ng kanyang problema ay ang pagkilala po sa mga tunog. So dahil po dito, sinimulan ko po ang pagpapakilala ng mga letra at tunog. Yun, ibon. O, anong tunog yun? Yes. Anong tunog? Anong tunog? Tunog. Ibon. O, saan yan? Anong ang tunog yung ibon? Isa. Ay, ano po, ay. Doon. Yun ay nagsisimula sa letter I, na kung saan habang araw-araw po ang aming intervention, pagkatapos ng klase, napansin ko po na mayroong pagbabago kay Kian. So, unti-unti po niya nakikilala ang mga tunog, ang mga letra, hanggang sa ngayon po ay nakakapagbasa na po siya ng mga salita. Sa aral program ay tinutukan dito yung mga mag-aaral na may learning gaps. Yung actually masasabi natin nasa laylayan, hindi sila nakakaabot doon sa standard. No. So dahil doon, pinili silang lahat through the test ng Carla at saka ng PhilErie. Nung ma-identify sila ng mga guro, sila ay merong aral program tuwing hapon pagkatapos ng klase, na sila man ay tuturuan ng ibang guro. Sapagkat naniniwala na kapag baka maaaring ang guro na nagtuturo doon sa bata ay hindi natuto ang bata sa kanya, doon sa ibang guro ay maaaring matutukan siya o maturuan siya ng gusto. Opo, naman po. Proud na po ako sa kanya at marunong na daw po siya magbasa. Sa aral program po ay nagpapasalamat po ako sa binigay sa anak kong matutong lumasa ng maayos. Saka po yung pasalamat po ako sa mga ma'am na hindi po sila nagpabaya sa aking anak. Maraming salamat po. Hindi lamang kwento ang nagpapatunay sa bisa ng aral program. May datos, may resulta, may malinaw na ebidensya ng pagbabago. Masakit po. Kasi po, hindi po ako nakakasabay sa mga kaklase ko. Ako lang po lagi nauhuli.
Kaya po, minsan po, may aral program po kami. Kaya po, natuto na po ulit ako magbasa ng mabuti. Area, masaya na po ako kasi po nakakasabay na po ako sa mga kaklase ko. At sa mga nagtataas ng kamay, nataas na rin po ako. Sa aral program, ang pagkatuto ay hindi lamang nangyayari sa loob ng silid-aralan. Kapag ang bata ay hindi makapasok, ang guro ang lumalapit. Dahil naniniwala ang paaralan na ang edukasyon ay responsibilidad ng lahat, ng paaralan, pamilya at komunidad.